po sa ating lahat. Welcome po sa channel po natin. Unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako dun po sa mga nanood, nag-like at saka nag-subscribe po sa channel natin. Maraming salamat po sa inyo. Sana po hindi po kayo magsawang tumukilik po sa mga papalabas po na tutorial po natin. Siya nga po pala ang pag-uusapan po natin ngayon or ang i-share po natin ngayon is patungkol po pa din sa silbi part 2 na po ito sa forward reverse po natin na topic kasi may part 1 may na topic na po ko dito forward reverse din siya automatic controlled by 2 timers. Ito po ay iba din po ito kasi forward reverse with timer relay interlocking. Yung ginagamit po nating pang interlock both contactors natin is yung timer relay po natin. Yung mga gagamitin po pala natin, itabi ko lang po muna to, excuse me lang. Sana po yung makikita nyo po yung diagram natin ng maayos para po masundan nyo po ng maayos. Yan po, sana po pasensyahan lang po muna. Yung mga gagamitin po pala natin po ay isang overload relay, dalawang contactor para sa forward at saka sa reverse po natin, isang circuit breaker po, tatlong push button, dalawang normally open para sa forward at saka sa reverse po natin, isang stop push button, dalawang timer 1, timer 2, dalawang indication lamp para sa forward at saka sa reverse running po natin. Sa mga di po pa nakapanood sa mga previous videos ko po, yung mga ipapaalam ko po, yung sa mga kaliran nito po, ito po yung sa forward at saka sa stop push button natin. Ito naman po is reverse contact po natin, reverse push button contact natin. Ito naman po is forward or sa M1 natin, kasama na po yung overload natin. Ito po sa reverse side po natin. Ito po yung sa timer 1, ito po yung sa timer 2. Umpisa na po natin yung pag-wiring. From line po, kukunik po tayo papuntang 95 ng normally close ng overload relay natin. From line 1, papuntang 95 ng, ito po yung 95 natin ng overload relay normally close. Tapos sa kabilang side po ng overload normally close natin is 96. Yung 96 po is ikukunik po natin papuntang 1 po ng stop push button natin. From 96 papuntang 1 ng stop push button natin. Yung sa kabilang side po ng stop push button natin is 2. Yung 2 po is ikukunik po natin papuntang 3 ng forward push button po natin. From 2 po ng stop, ito po yun, papuntang 3 ng, ito po yung forward na side natin, forward contacts, papuntang 3 ng forward push button natin. Tapos sa kabilang side po ng forward push button natin is 4. Yung 4 po is ikukunik po natin papuntang common po ng timer 2 natin or number 8 po natin. From 4 ng forward push button papuntang 8 po ng timer 2 po natin. Ito po yung timer 2 natin. Ito po yung coil po ng common po ng timer 2 natin, number 8. Tapos sa kabilang side po ng normally close ng timer po natin is 5. Yung 5 po is ikukunik po natin papuntang A1 ng forward contactor natin or M1 natin. Yung 5 po ng timer 2 natin, ikukunik po natin papuntang forward or M1 contactor natin. Ito po yun. Tapos sa kabilang side po ng M1 natin, yung A1 natin is A2. Yung A2 po is ikukunik po natin papuntang neutral po natin. A2 po yung A2 ng forward contactor natin, kukunik po natin papuntang neutral. Ito po yun. Tapos na po tayo dito sa itaas. Dito naman po tayo sa holding contact po ng forward contactor natin. From 3 ng forward push button natin, papuntang 30 ng forward contactor natin, normally open. From 3 na, ito po yung 3 ng forward push button natin. Kukunik po natin papuntang 13 ng forward contactor natin, normally open. Ito po yung 13 niya. Tapos sa kabilang side po is 14. Yung 14 po is ikukunik po natin papuntang 4 ng forward push button natin.
yung 40 ng forward contactor natin, ikukunik po natin papuntang 4 po ng forward push button natin. Ayan. Tapos na po tayo rito. Dito naman po tayo sa supply naman natin itong timer 1 natin. Yung 7 po ng timer 1 po natin is instead of dito tayo kukunik sa A1 ng M1. Kasi dito na lang po tayo sa 5 po ng timer 2 po natin kasi medyo mas malapit lang. From 7 po ng timer 1, kukunik po tayo papuntang 5 po ng timer 2 natin. From 7 ng timer 1, ito po yun. Kukunik po tayo papuntang 5 po ng timer 2 po natin. Sa normally close. Ayan po. Tapos sa kabilang side po is yung 2 po ng timer 1 po natin is ikukunik po natin papuntang A2. A2 po ng forward contactor natin. From 2 ng timer 1, kukunik po tayo papuntang A2 ng forward contactor natin or M1 natin. Dito naman, tapos na po tayo dito sa forward side natin. Dito naman po tayo sa reverse side po natin. From 3 po, wag na tayo yung kakabit dito sa may 13 kasi malapit. Malayo yung malayo yung travel ng kable niya. Dito lang po tayo sa 3 ng forward push button natin. Kukunik po tayo papuntang 3 ng reverse push button natin. From ito po yung 3 ng forward push button natin. Kukunik po base sa diagram from 3 puntang 3 po ng reverse push button. Ito po yung 3 ng reverse natin. Ayan po. Tapos sa kabilang side po ng reverse push button natin 3 is 4 po. Yung 4 po is ikukunik po natin papuntang common po ng timer 1 natin which is number 8. From 4 ng start papuntang 8 ng common. From 4 ng reverse push button natin papuntang 8 ng timer 1. From 4 ng reverse, ito po yung 4 ng reverse, papuntang 8 po ng timer 1 or yung common po ng timer 1 natin. Tapos sa kabilang side po ng normally close sa timer 1 natin, number 8 is 5. Yung 5 po is ikukunik po natin papuntang A1 ng M2 natin. From 5 po ng timer 1, ito po yun, 5 ng timer 1, papuntang A1 ng reverse contactor natin or M2 po natin. Tapos sa kabilang side po is A2, yung A2 po ng reverse contactor natin, kukunik po tayo papuntang A2 ng kasi mas malapit lang to, A2 ng M1 po natin. From A2 ng M2 natin, ng reverse contactor natin, A2 ng reverse contactor natin, papuntang A2 ng forward contactor natin. Yan po. Tapos dito naman po tayo sa holding contact po niya. From 3 na po ng reverse push button natin, kukunik po tayo papuntang normally open number 30 ng reverse contactor po natin or M2. From 3 ng reverse, ito po yung reverse niya, from 3 ng reverse push button, papuntang 13 po ng reverse contactor or sa M2 po natin. Tapos sa kabilang side po ng normally open 30 natin is 14. Yung 14 po is ikukunik natin papuntang 4 po ng reverse push button. From 40 ng reverse contactor natin or M2 papuntang 4 po ng ito po yung 3, ito yung 4 ng reverse push button natin. Tapos dito na tapos na po tayo rito. Yung kulang natin is yung kulang natin is itong susupply lang natin itong timer 2 natin. Yung 7 ng timer 2 po is instead na dito tayo kukunik sa A1 ng M2, dito nila po tayo sa 5 ng timer 1 natin kasi mas malapit lang. From 7 ng timer 2 papuntang 5 po, ito po yung 5 ng timer 1 natin.
Tapos sa kabilang side po is yung coil number 2 ng timer 2 natin is i-connect po natin sa A2 ng M2 po natin. From 2 po ng timer 2 natin papuntang A2. Sana umabot. Ito ng reverse sa contactor natin. Umabot din. Tapos na po tayong mag-wiring. Yung kulang na lang po natin is yung mga indication lamp po ng forward at saka sa reverse sa contactor natin. Yung dalawang kable po ng forward, ito po yung forward at saka reverse natin. Base po sa diagram, yung indication lamp po natin isa ipaparallel lang po natin sa A1 at saka sa A2 ng mga contactor natin. Ito po yung sa forward. Yung isang kable po nito is kukunik po natin sa A1 ng forward. Tapos yung isang kable po sa A2 ng forward contactor natin. Tapos dito naman po tayo sa reverse. Ganoon din po, ipaparallel lang po natin sa A1 at saka sa A2 ng contactor natin. Yung isang kable po is kukunik po tayo sa Yung isang kable po is kukunik po tayo sa A1. Tugtungan na lang natin. Tapos yung isang kable po is ikukunik natin papuntang A2 ng reverse contactor natin. Yan. Tapos na po tayo mag-wiring. I-double check lang po muna natin yung ginagawa natin. Baka may nagkadikit or nagkaka-short. Mahirap na po. Okay po, ayos na pong lahat. I-on na po natin yung breaker. Tingnan mo natin yung timer. On po natin yung breaker. Ayan po, naka-on na po siya. Tapos press po natin yung forward contactor natin. Ayan po, para makita niyo po. Forward contactor natin. Ayan po, naka-on po siya. Tapos subukan po natin i-press po itong reverse sa push button natin kung magsasalubong ba yung supply yung contacts nila. Hindi po kasi pagka energize po ng timer 1 natin, yung normally close po niya is nag-o-open po, kaya pagka energize po ni M1 automatic po hindi wala pong supply si contactor 2 natin or reverse contactor natin. Ganoon din po pag halimbawa ay nag-reverse tayo, kahit pinutin man natin itong forward contactor natin, hindi rin kasi yung timer 2 niya pag ka-energize ito is nag-o-open po siya. Stop po natin, tapos buka po natin reverse. Yan po, reverse po siya. Forward natin, hindi pa rin siya nag-forward kasi naka-interlock po yung timer natin. Stop natin, forward ulit, ayaw, stop natin, reverse ulit. Yan po, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay pag nagustuhan nyo po itong video, sana po ay huwag kayong magsawang mag-like at manood po sa mga darating pa na videos po natin. Huwag nyo kaliputang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa ating lahat.